Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga kilalang 125cc na scooter ni Yamaha. Wala iba kundi ang kanilang Yamaha Gear 125 na napakapogi din naman. Kitang-kita naman sa itsura niya. At ngayon nga po 2025, mayroon na po siyang bagong model. At kapag sinabi nga po nating bago, bago talaga. Bago na yung mukha niya. Bago na rin yung sukat ng gulong niya. Kaya bago talaga siya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, doon nga po sa Indonesia naglabas na po sila ng panibagong model. Ito nga po ang Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Bali yung makina nga po nito ay pares na po ng makina doon sa Yamaha Fazio, na kilala nga po sa pagiging matipid sa gasolina. Kaya maliban nga po doon sa Aerox Turbo or Aerox Alpha Turbo, isa din po itong Yamaha Gear Ultima 125 sa mga hinihintay ng mga tao. Pero kahit nga po ganun na malaki na yung pinagbago niya, may mga tao pa rin na negatibo yung tingin dito sa motor na ito. Ayon nga po sa kanila, yung previous model na Mio Gear, pogi daw. Samantalang itong bago, medyo pumangit daw yung itsura. Yun nga daw po ay dahil sa headlight niya or sa ilaw niya. Ayon kasi sa iba, nagmukha daw ang alien. Pero sigurado naman dyan kapag nakita na nila sa personal yan, magbabago na rin yung pananaw nila. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Ito nga po ay powered by Blue Core Hybrid technology, nang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas talong pinatipid pa sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka-air-cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.3 horsepower at 6,500 RPM, 10.6 Nm of torque at 4,500 RPM. At ayon nga po sa mga Indonesian na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 102 kilometers per hour. Pero kapag nandito na sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 110 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 62 kilometers per liter. So para nga po sa isang 125cc na scooter, napakatipid na po nun. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/12 sa harap at 110/70/12 din po sa likuran. So paras po yung sukat ng gulong niya sa harap at sa likod. At kung dati nga po 14 inches yung sukat ng gulong niya, ngayon 12 inches na lang siya. Kaya yan nga po yung isa sa mga nagbago sa kanya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At katulad nga po sa inaasahan, wala po itong ABS. Pero okay lang naman yun kasi 125cc lang naman siya. Tsaka magdahan-dahan na lang sa pagtakbo. May end cap na kasi. Ang kanyang seat height ay mitaas na 750mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 95 kilograms. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED yung headlight niya at bulb naman yung kanyang mga signal lights. So ikukumpara nga po natin yung headlight nung previous model tapos yung sa ngayon, ibang-iba na rin talaga. Kayo na lang bahala magsabi kung gumapo or pumangit nga ba. Magkaiba naman kasi tayo ng panlasa. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-digital. Pero meron pa po silang isang variant na naka-analog lang na okay din naman. Gwapo din naman. At kahit sabihin nga po nating bago nitong motor na ito, hindi pa po ito nakakilis. Disusi pa din po yung gamit sa kanya. Pero wala nang pong problema doon. Okay lang naman yun. In fact, may mga tao pa nga po na mas gusto yung ganun. At meron din po itong SSS or Start and Stop System. At alam nyo na kung ano yun. At syempre, hindi rin po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubot yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At wala na po itong kickstart. Kung sa bagay, karamihan naman sa mga bagong motor ngayon, wala na talagang kickstart. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, magandang bounce.
Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. Sa ngayon nga po wala pang balita kung kailan siya dadalhin ni Yamaha dito sa Pilipinas. Pero sigurado naman yan na ilalabas talaga nila yan. At kung magkano yung magiging presyo, yun po ang ating aabangan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.